Magandang araw po muli sa kanilang lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Renald Dagrimas, at nagpapasalamat po tayo sa opportunity nito this Friday to look at the 7 sayings of the Lord Jesus Christ. At bahagi ito ng Holy Week Special ng Disciple 360. At wina-welcome natin lahat ng kasama natin ngayon for those who are online. Request lang natin kung nasan man kayo or sinong kasama nyo, sulat nyo lang dyan sa ating comment section, and sa ganon ay una, maging pagpapala sa amin knowing that you're here with us. At pangalawa, makasama kayo sa journey as we continue to learn more about what Jesus did, who Jesus was, at ano yung mga benefits sa atin nung kanyang ginawa during the Holy Week, His Holy Week. At sa ating nga ngayon, pag-aaralan natin ng second part nung 7 sayings ni Jesus, and we'll be looking at the 4th, 5th, 6th, and 7th saying of the Lord Jesus Christ. So inaanyayahan natin for the next few minutes to be with us as we study the second part of the 7 sayings of Jesus Christ.
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. So muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Renald Dagrimas, and we're so thankful na magkakasama tayo ngayon. At ngayon naman, kasama natin sa set, we have two of our ministers. Pakilala po ang kanilang sarili at ang kanilang ministry. Coach? Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Brother Nel. Ay part po ako ng worship ministry at usher ministry. Yun. Yan, good morning po. Ako nga po pala si Brother Isaiah and part po ako ng worship ministry. Yan. So thank you so much po. So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung final sayings ni Jesus, beginning with His fourth saying, my God, why have you forsaken me? I thirst, it is finished, and Father, into your hands I commend my spirit. So for the fourth saying, Kuya Ice, bakit parang tong statement na to ni Jesus is like a cry of abandonment? Ayun, it's actually a cry of abandonment. Kasi, bigyan ko lang kayo ng story. Kasi, nung last April 6, you talked about yung part dun sa preaching nyo is yung si Jesus. Si Jesus when He bore all the sins. He bore all the sins. Naramdaman niya mismo na tinalikuran siya ng Panginoon. And that is the first time that God turned His back at Him. Kaya naalala ko talaga yun when I was actually studying. Parang naalala ko, ayun nga no. Bakit nga ba naging it sound abandonment? Kasi kinuha ni Jesus all the sins. Jesus took all the sins in Himself na kaya nangyari, kaya nagmukhang abandonment because
siya na mismo yung sin eh. Well, I'm not saying na siya na mismo yung sin, pero dala-dala na mismo ni Jesus yung mga kasalanan natin. Yeah. Kasi alam natin sa banal na kasulatan, Jesus carried our sin. He became sin for us. At dito makikita natin ganong kapangit ang kasalanan na nung ito ay kinuha na ng Panginoon, dahil ang ating Ama ay isang Diyos na banal, hindi niya pwedeng tumingin sa kasalanan. And Jesus was carrying all of our sins. So just imagine, for the very first time, naranasan niyang mahiwalay sa ating Ama. And I think magandang makita rin yon dahil ginawa ng Panginoon yon para tayo hindi na mahiwalay sa ating Ama. Yeah, so thank you so much doon. Eto, very unique lang ito kasi sinabi ni Jesus, I thirst. So, Coach Arnel, ano sa tingin mo? Ito kaya ay literal na nauuhaw siya? Symbolic kaya ito? Actually, nung una kong nabasa to, inisip ko talaga na literal eh. Dahil unang-una, ang huling pag-inom niya ng tubig ay, huling pag-inom niya ay Last Supper pa eh. Aha. So imagine, mula doon sa gabi, tapos pinahirapan siya, ang dami niyang na-experience. Dito kasi, in-express ni Jesus yung kanyang physical suffering. Kung saan, dito kasi nasa human form siya na natural. Sa ganong experience, sino bang hindi mauuhaw, di ba? Nakakauhaw talaga yung ganong situation. At for me, meron pang mas malalim na dapat tayong tignan dito. So, hindi lang siya basta literal na nauuhaw si Jesus. Yes. Kasi meron akong nabasa sa verse, sa John chapter 4, verse 14, kung saan sinasabi dito na ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw. So meaning parang gusto ko siyang i-connect doon dahil pinapakita ni Jesus na tayong mga tao, pwede talaga tayong mauhaw. But ibang uhaw kasi yung sinasabi niya dito. And na-realize ko na dahil kay Jesus, pwede tayong masatisfy. Pero iniisip kong maigi na imagine tayong mga tao pwedeng masatisfy because of Jesus Christ, but sa tingin ba natin ay satisfy si Jesus sa ating relationship sa Kanya? What do you mean na satisfied ba si Jesus sa relasyon natin sa Kanya? Kasi may nabasa ako sa Luke chapter 40 kung saan istorya ni Jairus at yung babaeng Canaanites, no? Kung saan yung dinudugo, no? Grabe yung pananampalataya ng dalawang taong ito, lalo na si Jairo, na sa tingin ko, yun yung hinahanap ni Jesus na pananampalataya natin sa Kanya. Kung saan pinapangako niya na tayo ay hindi na mauuhaw kung tayo ay na kay Jesus. Pero si Jesus ba hindi nauuhaw sa ating ibinibigay ng pananampalataya ay relationship sa Kanya? So I think dapat nating pag-isipan yon. So hindi lang siya nauuhaw sa literal na tubig, kundi symbolically nauuhaw siya dahil may hinahanap siya sa atin. And that's our belief. Ano? Kasi alala ko rin, going back diyan, na there was a time that Jesus was ministering and then there was this Roman centurion na lumapit sa kanya at sinabi sa kanya, just say the word kasi yung alipin ko ay mamamatay, but just say the word. Kasi alam ko, I'm a man of authority. Kapag sinabi ko, sinusunod. At kapag sinabi mo, gagalingan ang anak ko. And Jesus said, I haven't found a faith like this one. No, sabi niya, no, not in Israel. And yeah, totoo yun na maintindihan natin na during that time, mula ng Last Supper, no, yung celebration nila ng Passover, yun yung huling uminom siya. And then pumunta sila sa Garden of Gethsemane. Just imagine that walk. Kung ganito ang panahon, mainit ng gabi. Nakakauhaw yon. Oo. Tapos bigla ka pang magpe-pray ng matagal na matagal and then huhulihin ka, kakalad ka rin ka at nagkaroon ng kangaroo court, 7 cases na pinuntahan, 7 courts na hinarap si Jesus. And then bigla kang magbubuhat ng krus. Ang hirap. Di ba? Sa atin nga ngayon, uhaw na tayo eh. At Jesus was literally thirsty for water but is also thirsty for our faith. Exactly. Yeah.
So, si Ice, bakit sa tingin mo sinabi ni Jesus na it is finished? Dito naman sa it is finished. Parang parehas lang rin nung kay Coach Arnel. Na hindi siya, hindi ko siya pwedeng sabihin na literally na finished na yung buhay. Pero, base dun sa inano ko kanina, he wasn't actually saying his life was over. He was declaring that his mission was accomplished. Mhm. Kasi yung it is finished na yun, it is actually a prophecy. Hindi lang, masasabi natin na it is prophecy kasi way back sa Psalms, okay, basahin ko na lang. Not Psalms pala, but Isaiah 53, 4 to 6 and 12. Sabi dito, yet it was our weakness he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped. Diba? Dun sa Passion of the Christ, if we saw the Passion of the Christ, Jesus was being whipped. Jesus was carrying all of our sins at that time. Continuation, dun sa verse 5 to 6, he was beaten, di ba? Sabi dito, okay. Ayun. So sabi dun, dinala niya lahat ng mga kasalanan natin. Hindi ko na sasabihin yung buong verses. Pero it is already, Psalms pa lang, Isaiah pa lang, way back Old Testament. Nakalagay na doon, it is already prophesied that na yun mismo yung mangyayari. Kaya sinabi ni Jesus, it is finished. So, sinasama mo na tinapos niya yung kanyang mission. Ano ba yung pinaka-mission niya? Ang mission, the mission of Jesus dito sa earth is to give good news para sa atin. Other than At ano ba yung good news na yon? na siya lang ang daan. So, by shouting, it is finished, pinakita ng Panginoon yung kaligtasan na kailangan natin, Yes. sakto na. Yeah. Sa pool na yon kasi He really died for our sin. Binayaran niya yung ating kasalanan, yung kanyang dugo ay tinigis para sa ating karumihan to cleanse us from all our sin. In fact, kung pag-aaralan natin yung mga artists, pag sila ay gumagawa at tapos na, normally sinisigaw talaga nila yun eh. Tetelestai, meaning it is finished. Wala nang aayusin pa. Wala nang babaguhin pa dito sa painting na to or sa sculpture na to. Because it is finished. At napakagandang assurance sa atin no, na bilang tao na naghahanap ng kasiguruhan ng kaligtasan, sakto na yon para sa atin. Sa 7 saying, Coach Arnel, kasi sabi doon ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Anong pinapakita niya? Grabe, napakaganda nun. Kasi Jesus entrusts His Spirit to God. Dito, pinakita niya yung full and complete surrender sa will ni God. At nagtitiwala siya sa tinatawag nating divine providence kung saan napakagandang example nito para sa ating lahat. Nagbigay siya ng example na anuman ang ating pinagdadaanan, marami man tayong mga challenges na kinakaharap or mahirap man yung ating mga na-experience, meron tayong hope. No? May magandang plano sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya dapat magtiwala lang talaga tayo sa Kanya. At ipagkatiwala natin yung buong buo yung buhay natin kay God. Truth yun. Establish sa atin na all throughout our life, tayo na yung nasusunod eh. Pero kagaya ng Panginoon, pinakita niya that on the final breath ng kanyang buhay, sa Diyos niya pinagkatiwala. At maging sa atin, no? Pag usapan na ang kamatayan eh, siguro wala namang isusugal ang kanyang buhay sa kawalan. And it's a good reminder sa atin na bawat isa sa atin haharap din sa kamatayan. But are we ready? Meron ba tayong assurance? Meron ba tayong kasiguruhan?
At kung wala, pinakita sa atin ni Jesus that if we will entrust our life to the Father at pagtitiwalaan natin siya, knowing na tinapos na niya lahat ng kailangan natin on the cross, bakit hindi natin siya pagtiwalaan? So, as we look at the 7 sayings of Jesus, inaanyayahan ko kayo na samahan tayo. Let's just pray. Let's take this time of moment to reflect. And let's look upon our lives. Okay? Tayo po manalangin. Father God, salamat po sa sandaling ito. Thank you for the reminder. 7 words of encouragement, of forgiveness, of love, and assurance na binigay mo, Panginoon. At sa bawat isa sa amin, tulungan mo kami maintindihan na ginawa mo na po ang lahat. And just like you, pwede namin ipagtiwala talaga ang buhay namin sa aming Ama sa langit na bayan. And as you're praying with us, ang ka man naroroon, if you're hearing my voice right now, at alam mong wala kang assurance, wala kang kasiguruhan talaga, there's no peace in your life, then let this prayer be your prayer. Sabihin mo sa Kanya, Father God, I know you love me. Alam kong mahal mo ko. Binigay mo ang iyong anak para sa akin. Jesus, I believe in you. Sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita simula ngayon bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng karumihang aking ginawa at simula ngayon, ikaw na ang manahan sa akin as my Lord and my Savior. Dinisin mo ko ng iyong banal na dugo at gawin mo akong iyo. In Jesus' name, Amen. Kaibigan, sumunod ka sa panalangin na yan at totoo sa iyong puso ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita, pinagkaloob ang kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung sumunod ka sa panalangin na yan, nais kong isulat mo lang dyan sa comment section, Amen. And we'll try to connect with you and help you to understand the faith and the relationship we now have with our Lord Jesus Christ. Magandang araw po sa kanilang lahat at kasama natin muli si Brother Nel. And Brother Isaiah. And again, this is the Holy Week special ng Disciple 360. If you want to learn more, pwede kayong pumunta sa ating FB page, Disciple 360, and dun sa nag-share nitong video na to sa inyo, and let us all get to know our Lord who loved us so much. Magandang araw po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.